pagtuturo, Panginoon, na yung patuloy na pinadarama. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi na mapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa patutunan sa aming dalangin, sa kalakasang sa'yo nagagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Wala kaming ibig sabihin kundi salamat, Panginoon. Salamat ang tunay at lubos. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi na mapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa patutunan sa ating dalangin, sa kalakasan sa'yo nagagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, O Diyos. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri, sa'yo ang papuri.
pagluha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan na supiran ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. niyakap mo ako sa aking karangyaan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mo. Dahil lamang sa iyong biyaya, Panginoon, iyakap mo ako Sa aking dahil sa iyong dakilang pag-ibig. pinibig mo ako nang di kayang Tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kaluwalhatian. Sa
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Ikaw yun, Panginoon Jesus. Salamat po. Anong habag sa tulad ko'y igawan ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Iyakap mo ako Iyakap mo ako sa aking sa karumihan. aking karumihan. Inibig mo kami, Panginoon. Inibig mo ako Nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Panginoon, tunay salamat sa iyong biyaya. Kami nararapat na parusahan dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit dahil sa dakilang pagmamahal, pinadala mo ang iyong bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya ay may buhay na walang tigil at kaligtasan. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, sa dulang biyaya. Iyakap mo ako. sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya lumpasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang lumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Panginoon, tunay na salamat po sa iyong sukdulang biyaya, dakilang pagmamahal, malaking habag at awa, Panginoon.
ibinigay mo yung bugtong na anak para sa amin. At ngayon, dahil sa Panginoon Yesus, natamasa namin ang sukdulang pagpapala, blessing after blessing, grace after grace, Lord God. And as we realize, habang kami po ay lumalalim sa iyo, nakikita namin ang aming kawalan, pero mas umaangat ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, Panginoon, sa amin. Tunay, hindi man kami karapat-dapat, pero kami po ay iyong minarapat dahil sa iyong bugtong na anak. At ngayon, malayang nakakapagpuri, malayang nakakaawit, malayang naitataas ang buhay, ang awit, ang aming sarili sa iyo, Lord God, bilang buhay na handog, na tunay at tamang pagpupuri at pagsamba. Kaya Panginoon, maraming salamat sa malaki at napakagandang pribilehyo na kami po ay makalapit sa iyong habag, trono ng habag at biyaya, makapagpuri at masamba ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya. Ito po aming sama-samang dalangin, papuri at pagsamba sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Po, pakibati po ang iyong katabi ng magandang umaga. Good morning mga kapatid. At today is the last Sunday ng July. At next ay August na po. Napakabilis po talaga ng panahon. Pero bago po tayo magpatuloy, sandali tayo yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami pinagpapasalamat muli sa araw ng linggo na iyong nilikha upang kami magkasama-sama. Higit sa lahat, O Diyos, ay mapagpala mo. Tunay nga po, ang iyong pagpapala ay nagmumula sa iyong mga salita. At ang aming pundalangin, ang kahandaan, ang aming kaisipan at ang aming puso na matutunan ang mga salita mo upang sa ganon, O Diyos, mas maging matatag kaming mananampalataya, tagasunod at magpatuloy sa pananampalatayang iyong pinagkaloob po sa amin. Diyos, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng ito at ito po ang aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Atin pong pinag-aralan last Sunday, ang unang Tesalonica 3, 1 hanggang 5. No? Pinag-aralan natin yung the reality ng affliction, no? Ng suffering o problem o trials ng buhay sa gitna po ng biyaya ng Diyos. No? Tinignan natin ito. At mahalaga po na alam natin ang purpose ng Diyos o yung value ng mga affliction na ito na inaalaw ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, inaalaw ng Diyos. Hindi yan sa Diyos nanggaling, yan ay nanggaling sa mundo, kay Satanas, sa kasalanan at sa sinful nature na meron po tayo. Na tinapos lahat ng Panginoon ito. So, pero ang katotohanan ng affliction ay dapat po nating makita in light ng biyaya po ng Panginoon. Ano ang purpose? Mahalaga po alam natin kung bakit meron pong mga affliction sa mundo. Ito po ay ginagamit ng Diyos para tayo ay matransform o mabago. Napansin niyo po, pag ikaw ay may mga situation sa buhay na mabibigat at mahihirap, nag-i-stop ka at iniisip mo, bakit ito nangyayari? Tama po ba? Ano ang reason ng Diyos? Bakit ito inaalaw? May kasalanan ba akong nagawa? May mali ba akong desisyon na ginawa? So nagre-reflect ka ngayon. At ikaw bilang mananampalataya, ako bilang mananampalataya, humihinto tayo, nagre-reflect tayo at nakikita natin paano tayo binabago ng Diyos. At higit sa lahat, makita natin yung biyaya ng Diyos, gaano man kalaki ang atin pong mga kinakaharap sa buhay o haharapin po sa buhay. Napakaraming pong situation na mabibigat sa atin pong mundo, sa ating bansa, sa ating pong buhay, sa ating pamilya. So kailangan po natin maunawaan ang Diyos ay nananatiling makapangyarihan na may control po nito. At pangalawa, dito tayo natututo ng total dependency sa Panginoon.
Hindi natin alam paano mangyayari. Hindi natin alam kung ano magiging sitwasyon. Hindi natin alam kung ano magiging resulta. Doon tayo nagtitiwala sa Panginoon. Pinagkakatiwala natin ito lahat sa Diyos at sinasabi natin, Lord, Ikaw ang may hawak ng aming buhay at ayon sa iyong mga salita, kami ay pinagpala mo na. Kami ay mga anak mo. No? At sagot ng Diyos ang lahat. Doon tayo nagtitiwala sa Panginoon. At saka loob po niyan, makita natin ang mga pagsubok ay temporary and light lang. No? Kung ikukumpara sa glory na ipaparana sa atin ng Panginoon sa pagdating po ng panahon. No, meron pong binanggit ako sa inyo about Millennial Kingdom last Sunday, the crowns and mga rewards. No? Ito po yung mga pagpapala ng Diyos sa atin na darating pa lang. So, anuman po ang situation natin, matutunan po natin magtiwala sa Panginoon. Pangalawa, under po ng total dependency, nililinaw ko lang po, nire-remind ko lang po kayo, nagre-review tayo kasi meron pong kasunod po ito na about affliction din po. Vessel of God's comfort. Naranasan natin at tinalaw ng Diyos na maranasan natin na maraming bagay, iba-ibang antas ng mga pagsubok o affliction sa buhay. So, upang sa ganun, maranasan natin yung comfort ng Diyos, pagdating ng panahon, tayo naman ay gagamitin ng Diyos to comfort others. Tandaan niyo po yun. Time will come, God will use us sa ating mga pinaranas sa atin ng Diyos upang sa ganun, nung maranasan natin ang kapayapaan, ang comfort, ang kakumpletuhan kay Kristo ay ma-share din po natin ito sa ibang tao. Tulad po ng nabanggit ko last Sunday, ikaw at ako ay tulad ng isang mamahaling bato o stone o gem na kumikinang anuman ang sitwasyon na meron tayo. Amen po? Hindi nawawala yung kintab o yung pagiging mananampalataya po natin. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay joy in the midst of affliction. Binabanggit ko at madalas ko nababanggit yung affliction kasi ito yung reality ng buhay na hindi natin pwedeng sabihin hindi mangyayari. Amen po? Kahit anong tanggi natin, meron pong mga troubles in life. Naisin mo man na iwasan, naisin mo man na huwag mong lakaran o makaharap, darating at darating po yon. So maging prepare at maging maalam po sa salita ng Panginoon kung bakit merong affliction. At sa gitna ng affliction, mas malaki po ang biyaya ng Diyos. At ngayon po pag-aaralan natin, joy in the midst of affliction. Dalawa po ang ating pag-aaralan, the believer's unquenchable joy, yung hindi matay-matay, hindi nawawalang kagalakan ng mga mananampalataya. Meron po tayo niyan. At ang yung source ng joy. Kanino po at saan ang galing ang joy na ito? Atin pong babasahin o marapat nating basahin ang unang Tesalonica 3:6 hanggang 13. Pero nais ko pong basahin natin ng sabay-sabay ang 1 Thessalonians 3:6-9. Okay po? So verse 6, ESV verse 6. But now brought us the good news of your faith and love, and reported that you always remember us kindly and to see us as we long to see you. Verse 7. Eight. And last verse. Amen. Kung babasahin po natin, nakita niyo po yung affliction, troubles, and there is joy inside po ng mga affliction. Sa atin pong buhay, natural po na pag tayo dumakaranas sa mga pagsubok sa buhay, nawawala yung galak, nawawala yung hope, nawawala, nanlalata, nanlalambot. At dito makita po natin yung kagandahan ng kagalakan sa gitna ng mga affliction ng buhay, yung mga pagsubok po.
ng buhay. Meron po akong tanong sa inyo. Pag kayo po ba'y dumaranas ng sitwasyon na mabigat, sino ang gusto nyong kasama? Sino ang gusto nyong kakwentuhan? Sino ang gusto nyong kasyeran? No? Meron tayong ganung thinking na merong tao o merong mga tao na pwede natin lapitan na makakaunawa at naiintindihan po tayo. So, mahalaga po yung topic natin last Sunday. The joy. Naalala ko po nung lumabas kami ng aming apo, kasama po si Jonah, tapos binidyohan. Na-amaze ako, ganun pala ako kagalak o katuwa. Nakasama ko yung apo ko. Hindi ko kasi nakikita, no? Pero merong source ng joy, meron pong joy na nakikita natin. Bagamat mabigat po, malikot po yung bata, talaga namang nahihirapan kaming habulin. Pero there is joy inside. No? Kita ko po yung, sabi ko, ganun pala yung joy ko nung kasama ko yung aking apo. So tandaan po natin, there is joy in the midst of affliction at pag-aaralan natin yung believers unquenchable joy. Tama po ba English ko? Okay. Hindi apulang kagalakan. Saan ito nanggagaling? Ano? Tignan po natin. Sa verse 6, akin po itong babasahin. Una po, this is the joy in fellowship. Sabi mo, joy in fellowship. Kayo po ba pag nag-church, nagagala kayong makita yung mga kapatid sa Panginoon? Meron kang hindi mo maipaliwanag na joy na gusto mo silang makita. No? Kahit yung kinainisan mo, gustong-gusto mong makita. Merong joy. Bilang mga kapatid sa Panginoon, bilang mga mananampalataya, huwag pong mawala sa atin yung joy ng fellowship. Amen po? Yun yung isa sa nagbibigay sa atin ng encouragement na gusto kong mag-church. Hindi lang para mapagpala ng Panginoon, kung hindi gusto kong makasama yung mga kapatid sa Panginoon. There is the joy of fellowship. Joy in fellowship with one another. Tignan niyo po ang sabi ng 3:6. Verse 3 and verse 6. But now Timothy has just returned, bringing us good news about your faith and love. Tignan niyo po yung second sentence. He reports that you always remember our visit with joy and that you want to see us as much as we want to see you. Ang ibig po sabihin niyan, face to face. Sa ibang mga kabataan, eyeball to eyeball. Gusto eyeball tayo, ibig sabihin magkita. Ayun po yung gusto ni Paul at gusto rin ng mga mananampalataya na magkita sa sila. At kung mapapansin nyo, malayo po ang Athens sa Thessalonica. Malayo po. Pinakita ko po yung mapa last Sunday. Malayo po ito. It's 2 or 300 miles or 400 kilometers. Mahigit. Pag kinonvert natin sa kilometers, at 20 days na travel time. Amen po? At miss na miss nila yung bawat isa. Ganon nila ka-miss ang bawat isa. Ganon nila gustong makita si Paul at ganon din naman gusto nilang makita, gusto ni Paul makita sila at ma-encourage sila. Sa kabila po ng mga affliction. Tandaan po natin, ang background nito ay merong pag-uusig sa mga mananampalataya sa Thessalonica, mga batang mananampalataya, ibig sabihin, mga bagong born again, bagong tagasunod ni Kristo, at meron na agad persecution sa kanila. Natatandaan niyo po si Jason na nagbigay ng malaking halaga sa government na namamahala sa lugar ng Thessalonica, kaya hindi makabalik si Paul. Kaya ang pinadala niya ay si Timothy na binigyan niya ng recommendation. Last Sunday, binasa po natin yan. This is our brother, co-working in Christ. He will strengthen you. He will build you up. Sabi po ni Paul, patungkol po kay Timothy. Ang background po nito ay merong affliction, both side. May mga pagsubok sa buhay. At lahat tayo, bata, matanda, kikita natin ang ating mga parents, ating mga kaibigan, sa trabaho, sa school, may mga pagsubok sa buhay. Pero yung joy ay nahandun pa rin po. The joy, yung kagalakan. Ano po ba ibig sabihin ng joy? For us, para makita po natin.
Ang Greek word po ng joy ay kara, o syara, akara, kara, syara, I mean pala. Derived from the word charis, which is the Greek word for grace. This is important to note, for it tells us categorically that joy is produced by grace of God. Ang source, alam na natin, ng joy, yung true joy, ay ang Panginoon. Ito'y biyaya, kaloob sa atin ng Panginoon. This means joy is not a human-based happiness that comes and go. Pag sinabing happiness, may certain time na ang oras na masaya at na-enjoy mo ito. Sino mahilig kumain? Pag oras ng kain na, sabi mo, kain na. Di ba? May saya, may galak ang kumakain. Pero pagkatapos nun, meron pa rin ba? Wala na. Tapos na kasi yung time ng kagalakan. Pero ang joy na ito ay hindi po nababago. Tignan po natin ang kaibahan ng joy sa happiness. Balik po natin. Para pag nagpatuloy tayo, alam na natin ano yung binabanggit na ito. Happiness, which can be a temporary reaction to a good situation. Joy often arises from a deeper sense of connection and fulfillment. Another one ng joy, ito pa po, dalawa pa po yan. Joy is a natural outcome of contentment in God. Pansinin nyo, sa binasa nating text, wala pong material things na binabanggit. Ang binabanggit po ay about faith and love, and there is joy na nag-uumapaw doon. Pero ang mundo, material world, binabase ang joy at nagagalak sila about material things. Totoo naman yun, nagbibigay yan ng temporary enjoyment sa buhay. Pero hindi yan lasting. Kaya nga pansinin mo, may iPhone, pasunod-sunod, may 17, susunod yan, may 19 pa. Susunod yan, meron pa rin. Kasi hindi masatisfy ang desire ng tao. Hindi siya mapuno, hindi siya kontento kung ano meron siya. So, ang tangi pong contentment ay ang Panginoon. Kaya ito po yung joy is a natural outcome of contentment. Kanino? With God. Pag wala ka sa Panginoon, wala kang tunay na kagalakan. Confidence in the good news of Jesus Christ and unquestionable presence of the Holy Spirit whom Jesus named the Comforter. Meron tayong kagalakan sa atin pong puso. Hindi na niya ibig sabihin lagi ka nakangiti. Meron naman talaga taong laging nakangiti. Pero kumot ba yan na nakangiti deep inside ay meron din siyang kagalakan? Possible, wala. Meron namang hindi nakangiti, pero deep inside, meron siyang joy. Knowing na ang Diyos ay kasama niya, ang Holy Spirit ay pinananahanan siya, at sagot siya ng Panginoon. Hindi siya pababayaan ng Panginoon. Another one, meron pa po yata isa? O wala na po? Ito. Christian joy is a good feeling in the soul. The Holy Spirit, produced by the Holy Spirit, as He calls us to see the beauty of Christ in the world and in the Word and in the Word. At i-aralan po natin, affliction, joy, kagalakan sa gitna po ng mga pagsubok sa buhay. At karamihan po sa atin na nandito ay meron ng 40, 50, and 60, ay alam natin, at least naunawaan nyo during your time na binigay sa atin ng Panginoon, na-experience nyo yung joy sa mga affliction na meron po tayo, sa mga pagsubok na meron po tayo sa Panginoon. There is joy. Nagagalak si Paul na makita sila face to face. Nagagalak din yung mga tao na mananampalataya na makita sila. There is joy in fellowship. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:25, do not neglect the gathering together of the believers. No? Huwag kalimutan. Kasi hindi natin napapansin na i-encourage tayo every time we attend a family o spiritual family gathering katulad po nito. Affliction
Mutual joy and love. No, meron silang connection, meron silang bonding, meron silang common ground. Na gusto ko makita si kapatid, gusto ko siyang maka face to face kasi nami-miss ko siya. No, meron pong connection, meron bonding. Sa family po, di ba, meron kayong mga gathering. Alala ko po ang tatay ko, gustong-gusto niya noon, pagka Christmas, sama-sama kami. Pagka New Year, sama-sama kami. Ngayon tatay na ako at lolo na ako, naintindihan ko na kung bakit. Kasi gusto niya ng connection, gusto niya ng bonding time. Kasi there is joy na nagmumula sa fellowship. Pasinin mo, pag nag-iisa ka, nalulungkot ka. Pero pagka madami kayo, na-enjoy mo, nagiging masaya ka. There is a joy sa fellowship ng bawat isa. So, wag po natin kalimutan. No? Alala ko po nung sabi namin, may mga kapatid sa Panginoon na nalipat ng lugar at hindi na nakakapag-church. Sabi namin, pupunta kami diyan. So, punta kami ni Jonah, kasama po ang isang kapatid sa Panginoon para ipag-drive. Makisuyo po kami ng ipag-drive. Hindi namin na-expect na ganun nila kamiss yung fellowship. Pagdating namin doon, ang daming tao. Yung pala, i-invite yung mga kapitbahay. Dahil na-miss nila yung fellowship. Nagulat kami ni Ate Cho, na-amaze kami. Sabi ko, ganun pala nila kamiss yung fellowship na magkita face to face. Na-overwhelm po kami nung kabutihan na yung ginawa na yun ng Panginoon. So, Peter, Paul, through Timothy, ay pinadala yung mabuting balita, the good news, na nagpapatuloy sila at gusto nilang makita yung bawat isa, miss na miss po nila ang bawat isa. Ilang Sundays po meron sa isang taon? 56 Sundays. Only 56 Sundays out of 365 days. And sa church naman, 3 hours the most na yung maigugugol mo. Isipin mo yung ilang oras lang yon, ilang araw lang yon sa loob ng isang taon. Sa school, sa work, gusto natin perfect attendance. How about the fellowship with the believer na nagbibigay sa atin ng joy, the believer's joy, unquenchable joy, hindi mapuknat, hindi maawat, hindi mapatay-patay na kagalakan. Na dulot po ng fellowship. So meron pong joy. Meron silang common faith. Sabi ng 3 and 5, 3 verse 5, at saka po yung 8. 1 Thessalonians 3:5 and 3:8 kung ito po ay ating mailalagay. Ayan. For that is why when I could bear it no longer, I sent Timothy to find out whether your faith was still strong. I was afraid that the tempter has gotten the best of you and that our work has been useless. Gusto niya malaman yung faith, yung kalalagayan nilang pananampalataya sa Panginoon. And verse 8, nasagot po yan sa verse 8. Yan po yun. It gives us new life to know that you are standing firm in the Lord. Merong great joy. Alam niyo po sa church, pag ikaw ay umattend at ikaw ay nangihina, pagka kayo nanalangin, nag-share, nagkakaroon ng kagaangan sa buhay mo. Napansin niyo po yun? Pagka na-i-share mo, na ipanalangin, dinala nyo sa Panginoon at nagkakaroon po ng hindi maipaliwanag na kagalakan at kapayapaan. So tandaan po natin mga kapatid, ang joy ng believer is ay fellowship. Sabihin mo, fellowship. Natutuwa po ako. Alam niyo kung bakit? Yung joy ng mga bata, pag pumupunta po, yung Sunday school,
Pag umaakyat po sila, alam nyo ginagawa nila? Sino po nakakaalam? Sumisigaw. Aakyat po yan, sumisigaw sila. Sabi ko, ang sarap ng sa akin po musika eh. Sabi ko, ganun nila kamiss yung Sunday school. Ganun nila kamiss. Sabi po kanina, Pastor, meron po bang Sunday school? Sabi ko, meron. Kasi aga nila, alas 8:30 nandito na. O wala pang 8:30 nandito na. Namimiss nila. Sabi ko, kung lahat kaming mananampalataya, ganito ang attitude, ang saya siguro. No? Yung parang uwian na ng mga estudyante. Kita niyo pag bukas ng gate, uwi na yung mga estudyante. Ang saya nila. Kasi uwi na sila. Praying na ganun din po yung mutual feeling ng bawat isa about the fellowship na meron po tayo. So there is joy in the fellowship. Joy in fellowship. Pangalawa, joy that result in encouragement. Joy that result in encouragement. Verse 7, so we have been greatly encouraged. Sabi po ng verse 7. So we have been greatly encouraged, NLT po binabasa ko, in the midst of our troubles and suffering. So there is joy. They are being encouraged kahit merong affliction, kahit merong troubles ng life. Amen po? Because of the fellowship. Because yung joy na ito ay nagdudulot ng encouragement po sa mga tao. Sa atin bilang mga mananampalataya. Because you have remained strong in the faith. Hindi ko po matandaan kung birthday ko yan o 60th birthday ko. Ang pinagsalita po kasi nila ko. Kung tama yung recollection ko po. Ang sabi ko sa congregation, isa lang pong gift ang gusto ko. Hindi dito sa Marilao. Isang gift lang po ang gusto ko. Gusto ko po ay sama-sama tayong magpatuloy sa Panginoon. That's the only gift na gusto kong makita. Na gusto kong makita at maranasan. No? So, nagbibigay po na encouragement ang bawat isa bilang mga mananampalataya sa bawat isa. So, kung hindi tayo makakaroon ng fellowship, na-miss out natin yung pagiging instrument natin ng encouragement sa bawat mananampalataya. At ang ganda po nito, ang encouragement na ito ay hindi one way lang. It is two-way. Na-encourage si Paul, na-encourage din yung mga mananampalataya. Nakita niyo po yun? It's a two-way encouragement. Hindi lang ikaw yung nag-encourage, kundi na-encourage ka rin sa bawat isa. Sabi ni pastor, yung naunang pastor po sa atin, na nasa Panginoon na, sabi niya, meron tayong midweek service. Friday po ginagawa yon, sabi niya. Pero sa midweek service, bawat isa sa inyo ang magtuturo. Hindi siya magtuturo. Yung mga uma-attend, ang magtuturo. Sabi niya, I want to learn from you. So, ganun din po sa encouragement. Nagkakaroon ng palakasan ng bawat isa. Na-encourage ang bawat isa. Pagka nakikita natin na nagpapatuloy, na-encourage po tayo. Meron pong isang kapatid sa Panginoon, malabo ang kanyang mata. Pero nag-church pa rin siya. Umulan, umaraw, kung minsan may sakit. Pero still, nag-church pa rin siya. Kahit may kasama siya o wala. At 70 plus na po yun. So, ang bigat. At pag nakikita namin siya, we are very encouraged. Na-encourage po kami. The presence lang na makita namin siya. Lord, grabe. Grabe yung kanya pong dedication sa iyo. Ganun po. No? We have been greatly encouraged. Sino po yung na-encourage dito? Sino yung sinasabi sa verse 7 are greatly encouraged in the midst of our trouble and suffering? Sino po yung nagsasalita? Sino po yung sumulat?
Si Paul. The great missionary na sumulat ng napakaraming letters o epistles sa Bible. Need the encouragement ng bawat isa. Sa mga kapatid, kailangan ng bawat isa ang encouragement. Amen? The presence nyo ay isa na pong kalakasan para sa atin ng mga mananampalataya. Especially, malapit po na pong dumating ang Panginoon. Sabi ng Hebrews 10:25. Minsan iniisip natin, wala naman akong ma-contribute para makapagbigay ng encouragement. Kasi may ganun tayong thinking eh. May ganun tayong kaisipan na, bata pa ako, paano ako magkakaroon ng pag-encourage sa mga tao? Napansin niyo po yung mga bata na sumisigaw. It brings encouragement to other people. Tingin natin ay maliit lang yung pwede natin maambag. Ganun po kung minsan. Kaya kung minsan ay nami-miss out natin to magbigay ng encouragement sa ating mga kapwa kapatiran. Sabi ng matanda, matandang salawikain ba yan? Tawag natin dito? Walang malaking nakakapuwing. Walang maliit. Hindi, walang malaking nakakapuwing. Di ba? Ang malaki nakaka-black eye. Niisip kasi natin, ang liit lang eh. Natatandaan niyo yung sa John 5, yung nagpakain ang Panginoong Isus ng 5,000? Ang medala ay bata at ang dala niya ay 5 maliliit na sinapay. Sabi po niya, small loaves and small fish. Maliliit lang. Sabi ko, bakit nilagay pang maliliit? Ba't nila nilagay loaves and maliliit lang eh. Pero nung ibigay nila sa kamay ng Panginoon, what happened? What happened? Wow. Kahit anong liit, pag binigay mo sa Panginoon, pwedeng gamitin ng Panginoon? Yes. We are a limited human being. Alam po natin yan. Limited tayo sa time, limited tayo sa resources or finances natin, limited tayo sa kalakasan. We can do one at a time lang. One at a time. One day at a time. Pero pag ginawa natin ito para sa Panginoon, napakalaki po ng epekto nito. We can listen, we can pray, we can help, kahit sa maliliit na kaparaanan, we can text or communicate with one another. Napakahalaga po ng communication. May isa pong kapatid, sabi niya sa isang kapatiran, salamat, naalala mo pa pala ako. Kasi this time, sabi niya, I was so depressed. Testimony niya po na, nung time na ipiniim mo ako kapatid, yun yung time na down ako. Simple text, simple messages, and still it uplifts one person. So, wag natin sabihin na maliit lang. Amen po? Sabihin mo, wag mo sabihin maliit lang. Pag ginawa mo para sa Panginoon, God can make things bigger than sa iniisip po natin. Na-strengthen po sila, na-encourage po sila, vice versa. Si Paul ay na-encourage, yung mga mananampalataya ay na-encourage, so merong benefits parehas? Yes, because of the joy that result in encouragement. Tandaan po natin, walang maliit na hindi pwedeng gamitin ng Diyos sa Kanya pong kaharian. Joy that uplifts one another. Number 3, joy that uplifts one another. Para din pong encourage one another. Sabi niya po sa verse 8, it give us new life.
Ini-emphasize niya yung energy, yung encouragement nang makita niya kung paano nagpapatuloy yung mga mananampalataya. Kung paano namimiss nila yung bawat isa. Kung paano gusto nilang magkita face to face. Hindi po online. Face to face. Nabuhayan kami ng loob dahil nanatili kayong matatag sa Panginoon. Joy that result na nagbibigay o nagpapalakas o nag-uplift sa bawat isa. It gives us new life that you are standing firm in the Lord. Tingnan natin again yung verse. Yung pong standing firm ay a military word. Isa pong term yan ng military na kahit maraming kalaban, still standing. Nananatiling nakatayo sa kahit anong dami ng kanilang kaaway na dumating. That is a military term, standing firm. Tignan niyo po yung resulta kay Paul at sa mga kasama niya. It gives us new life. It gives us new life. It gives us energy. Nagkaroon sila ng panibagong kalakasan. Tandaan po natin, hindi nanguuto si Paul dito. Pinag-aralan na natin yung mga orator sa panahon nila. Hindi kami naparito para kayo ay gamitan ng mga mabulaklak na salita. No. Ito yung nararamdaman ni Paul. Ito yung pinapakita at pinadadaman ni Paul. Energize. It gives us new life to know that you are standing firm in the Lord. Nagpapatuloy sila sa Panginoon sa kabila ng mga affliction na dinadanas po nila sa mga kapwa nila mamamayan sa Thessalonica. Samantalang yung mga Hudyo, hinahabol po si Paul. Pumunta siya sa Berea, pumunta siya sa Athens, hinahabol sila. Gumagawa ng kaguluhan para bigyan ng affliction sila Paul. Unwavering commitment in spite of suffering. Nagpapatuloy sila. Nagagalak sila dahil nagpapatuloy ang mga kapatid sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay. Sa kabila ng maraming kinakaharap sa buhay. So kung titignan po natin mga kapatid, hindi naman tayo, sabi ni Paul, huwag niyong isipin na kakaiba yung nangyayari sa inyo. Lahat yan ay nangyayari rin sa iba pang mga kapatid sa Panginoon. Sa atin pong bansa, lighter lang ito. Hindi pa ganun kasibir. Hindi ganun katindi. Pero sa ibang bansa, nabasa ko po sa isang news, Christian news, na dahil sa China, mas maraming Kristiyano, mas mabilis sila mag-evangelize. Mas maraming nagiging naboborn again sa kanila. At ang ginawa ng communist country, dahil hindi nila maawat, binago nila yung Bible. Naikwento ko na po ito sa home Bible study. Naglimbag sila ng Bible, pero maling pagkakasalin. Sino po nakakaalam nung babaeng nahuling nangangalon niya? Alam niyo po yun? Sabi ng Panginoon, yung walang kasalanan unang bumato. Ano nangyari? Unti-unti silang umalis. At sabi ng Panginoon, hindi kita kinukondena, go and sin no more. Pero sa translation po nila, ganito po ang nakalagay. Nung wala na yung mga tao, binato ni Jesus yung babae hanggang mamatay. Pinapalabas nila, Jesus is a murderer. So, binago nila yung Bible kasi hindi po nila mapigil yung mga mananampalataya. So, nagbibigay po ng kalakasan sa mga kapatid sa Panginoon yung good news na sila'y nagpapatuloy. Ganon din po sa atin. Nagkakaroon tayo ng kagalakan na sila ay nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po? Kasama man natin dito o nasa ibang church, nakaibigan, kamag-anak natin, nagpapatuloy sa Panginoon. It gives us joy. Ganon din po kay Paul. It uplifts one another. Letter B,
the source or the author ng atin pong joy. Sabi po ng verse 9, how we thank God for you because of you who have great joy as we entered God's presence. How we thank God for you. Because of you we have great joy as we enter God's presence. Sino po ang may mga lumang picture na binabalik-balikan nyo? Yung basta happy moments ba? Yeah. At pag nakikita mo yon, nangingiti ka. Ay, ang papayat pa pala natin. Naalala ko yung picture namin magkakapatid. Yung buhok po namin ng aking kapatid na isa, wala pa yung dalawa namin, ay parang bellego yung ginto. Parang tinumpok dito. Tapos ang suot namin, pula na stripe pa baba. Sabi ko, ganito pala itsura namin. No? Nangingiti kami kasi it brings memory. At pag naalala po natin ang mga kapatid na nagpapatuloy, it bring us joy in the presence of God. Di ba? Si Lord, salamat sa buhay po nila. Giving thanks to the Lord. Ganun din po si Paul. Binabalik niya sa Panginoon kasi alam niya ang source ng joy ay ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa nun. Tandaan natin, sabi po ni Paul, tinanggap niyo ang aming mga sila na salita ng Panginoon na kumikilos sa buhay niyo hanggang ngayon. Gumagawa sa inyong mga buhay. There is joy. And ang source ng joy ay ang Panginoon. Wala pong iba. Kaya kung kailangan natin at gusto natin ng tunay na kagalakan, it is the Lord. It is in the presence of God that produce this kind of joy na hindi po nakasalalay sa sitwasyon ng buhay. Tandaan natin yung meaning po kanina, pinakita po natin. Kaya sabi po ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord. Rejoice in the material things. Rejoice in the good situation. Ano po ang sabi doon? Rejoice in the Lord. Because you are in the Lord, you can rejoice. Magiging magalangin ka, masaya. Masayahin dahil ikaw ay nasa Panginoon. Dahil sa Panginoon, tayo po ay kompleto. And then we go on verse 10. Night and day we pray earnestly for you, asking God to let us see you again to fill the gap in your faith. Night and day, we pray earnestly for you, asking God to let us see you again to fill the gaps in your faith. So kita niyo po, kahit yung maliit o simpleng bagay na gusto nilang makita ang mga kapatid sa Thessalonica ay pinagpe-pray pa rin ni Paul. Pinagpe-pray nila sa Panginoon, dinadala nila sa Panginoon dahil alam nila, Paul, na tanging ang Diyos ang makagagawa ng mga bagay na kailangan ng mga mananampalataya. Kasi siya yung source ng lahat. Even the joy na meron po tayo, ito po yung source, ito po ang pinagmumulan, pinanggagalingan. Kaya ang sabi ni Paul, we pray earnestly, night and day. Hindi po ibig sabihin ng night and day, umaga at gabi lang. Hindi po. Sa panahon po nila, makita po natin, meron pong earnestly, every time na merong opportunity to pray, pinagpe-pray po nila. Kasi alam po nila, kailangan ng mga mananampalatayang mag-grow. The need to grow, so much to learn. Kaya yung panalangin po nila sa mga mananampalataya ay gano'n na lamang po. Gusto niyo po bang lumago sa Panginoon? Start attending, continue attending. Kung may mga home Bible study, attenan niyo po. Kung may mga podcast na makatutulong
panoorin niyo at pakinggan niyo po. Sunday's church will help. Daily devotion will help. Ito po yung mga kaparaanan. At ang dalangin ni Paul, araw-gabi, taintim naming pinananalangin na makasama ulit kayo. Para ano? Para maturuan kayo at mapunan namin ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. At yung chapter 4 and 5, yun yung kulang po sa kanila na isinulat ni Paul para matutunan nila at mapalakas po sila. Night and day. The source of our joy is God. Kaya Paul is praying, Timothy is praying, Silas is praying. I believe sila po'y nananalangin day and night para po sa mga mananampalatayang ito. And then verse 3 to 11 is the prayer. Ito po'y panalangin ni Paul. As we read, ng tuloy-tuloy, may God, our Father, and our Lord Jesus Christ bring us to you very soon. Tulad na sinabi ko po kanina, ultimo yung kaparaanan. Lord, ang dalangin ko, makita po kami. Pagka po kami nagpe-pray ni Ate Jo, sabi namin, Lord, yung mga hindi na nakaka-attend, no? Pinagpe-pray po namin na sila ay maka-attend. Sila ay ma-reach out. Sila ay makapagpatuloy sa Panginoon. Dahil kailangan po ng panalangin. This is the prayer of Paul. Yung 3 hanggang 13, 11 hanggang 13 is a prayer of Paul. At kung babasahin po natin, may God our Father and our Lord Jesus Christ bring us to you very soon. And may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow just as our love for you overflow. Ito po yung panalangin ni Paul. Very specific. The love to grow sa mga kapatiran sa Panginoon. Hindi lang sa JRB, maging po sa alam niyong mga mananampalataya. Mamahal po natin sila. John 13:34 and 35. 1 John 4:10, 11, 19. Sabi po ng John 13:34 and 35. Gusto kong basahin. Ako nyo, commandment I give to you that you love one another. Sa mga disipulo. Just as I have loved you, you also are to love one another. And verse 35, by this, ano yung tinutukoy ng by this? Loving one another. Ano yung loving one another? Is a new commandment given by God through Jesus Christ sa atin. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ay yung mga tagasunod ko. They will see. 1 John 4:10, 11, 19. Mga verses po na atin binabasa at babasahin. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. And verse 11, Beloved, if God so loved us, we also love one another. Sa maliit na kaparaanan, sa malaking kaparaanan, po pwede natin magawa. Bakit po mahalaga ito? Kasi when it overflow, pag nag-umapaw po yung pagmamahalan natin, na-extend po yan sa mga unbeliever. The grow, o yung pong pag-ibig na ito sa mga magkakapatiran ay dapat po na mag-overflow. At ang sabi po ng verse 12, tingnan po natin yung verse 12 ng Thessalonica, 3:12. Yan. And may the Lord make your love for one another, for the believers grow
for all people, and for all people grow. And abound in love for one another and for all. Sino yung binabanggit na for all? I believe that is the unbeliever. Kaya nga, nag-i-invite tayo, nag-share tayo, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos na kailangan din nila maramdaman yung pag-ibig na ito ng Diyos sa kanila. Na alam natin na mahal sila ng Panginoon. Kaya nga binanggit for all people. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi para sa atin lang ito, nakaligtasan. Ito po'y para din sa ibang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya po napakahalaga ng sharing, inviting, pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. One of the best thing na po pwede natin ipakita yung pagmamahal natin sa kanila, sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, is to invite and to share Jesus. That is a true love. Resulta ng pag-ibig na naunawaan natin, naranasan natin, gusto rin natin ipadama at pakita po sa kanila. One day, they will thank you. Kaya po mahalaga na mag-invite, mag-share. Ibahagi ang Panginoon. Kahit hindi po sa church mag-attend, dala natin sila sa Panginoon, ma-endorse sila sa mga churches na malapit sa kanila. Napakahalaga po nun. Yun po yung panalangin ni Paul. Hindi lang sa inyo mag-grow yung love, kundi ma-extend pa sa iba para sa lahat. And verse 13. 1 Thessalonians 3:13. May He, as a result, so that He may establish your heart blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Meron pong current situation, may affliction, pero yung joy ay nahandon. Amen po? At dinadala ni Paul yung mga mananampalataya, looking forward to the blessed hope na meron po tayo. Yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Our hope ay nakapix po sa pagdating ng ating Panginoon. He is coming soon. Sooner than we think. Kaya ganun kasigasig si Paul, ganun kasigasig yung mga mananampalataya dahil sa panahon nila, they are thinking, this is the day that the Lord will come. Yun po yung kanilang attitude, yung kanila pong pananaw na this time na meron kami, sa panahon nila darating ang Panginoong Jesus. Yun po yung ini-impart niya. The Lord is coming. Ganon din po yung maging attitude natin. Our hope is His coming. All affliction, tulad ng na-share ko po sa inyo, will mawawala po yan pagdating ng ating Panginoon. Dahil kukunin niya tayo rito. Ang magdaranas ng napakaraming tribulation o great tribulation ay hindi po mga mananampalataya na tinanggihan ang ating Panginoon. So, tignan po natin muli yung ating pinag-aralan. The joy in the midst of affliction. Believers, unquenchable joy. Meron tayong joy in fellowship. Amen po? Na-enjoy nyo po ba yung fellowship na meron tayo? Kahit ilan lang po tayo. Amen? Minsan madami, minsan konti. Minsan puno, minsan iilan. Joy that result in encouragement. No? Tayo po, lahat, ginagamit tayo ng Panginoon to encourage one another. Joy that uplifts one another. The source of pure joy, God is the source and author of joy. Kaya dinadala ni Paul sa panalangin ang lahat ng mga bagay, maliit o malaki, dahil alam niya, God is the only source ng mga bagay na ito.
So ano pwede natin gawin? Ano pwede natin i-apply sa atin pong buhay? Number one, be an encourager or appreciate. Pag sinabi mong appreciate, ine-encourage mo yung kapatid sa Panginoon. You're not looking for the bad thing, you're looking for the good thing. Sabihin mo for the good thing. Kasi mas madaling tignan yung hindi maganda kaysa sa maganda. Tama po? Sabi ng teacher namin, no, sa isang typewriting, tinuldukan. Tinaas yung typewriting. Ano nakikita mo? Sabi ng mga estudyante, yung tuldok po, kulay pula. Laki-laki ng typewriting, hindi nakita. Ang nakita yung tuldok. So bilang mga mananampalataya, be an encourager. Appreciate. Amen po? Appreciate one another. Number two, love one another. Kahit po sa maliit na bagay, mag-alakin tayo kung sila ay nagpo-progress, kung sila ay pinagpapala ng Diyos, maging joyful tayo sa kanila pong paglago, pag-improve. Ganon din po, pray for them. No? Love one another is, ano yung po pwede mong gawin? Isip ka na ng bagay na pwede mong gawin o magawa para ma-express mo yung iyong love sa Panginoon o sa mga gagawa o kapatid sa Panginoon. And lastly, pray for one another. Ito po ang tool na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ayaw ng dyablo na tayo manalangin. Alam niyo po kung bakit? Ito yung isa sa powerful thing o bagay o katotohanan na meron po tayo. Gusto niyo po bang makita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay niyo? Sino pong gustong makita ang pagkilos ng Panginoon sa kanila pong buhay? Amen? Start praying. And see kung paano gumawa ang Panginoon. Tulad po ni Paul, ang mga kapatid sa Panginoon na inaaral po natin, they are praying to God kahit yung way kung paano sila magkita. God, they pray earnestly asking God to let us see you again. Gusto niyo, ito, panalangin niya po. So, pray for one another. Amen po ba? Ano po yung tatlo? Basahin po natin. Number one, appreciate. Number two, love one another. Number three, pray for one another. At mag-end po ako dito sa isang verse sa Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Basahin po natin ng malakas. The joy of the Lord is my strength. Let us all pray. Tayo po sama-samang dumulog muli sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na sa kabila po ng mga affliction and troubles in life, still there is a pure joy na po pwede naming maranasan sa gitna ng mga sitwasyon ng buhay. Higit sa lahat, ang joy na ito ay nag-uplift sa bawat isa, nagbibigay po ng encouragement sa bawat isa. Dahil ang kagalakang ito ay nagmumula sa iyo at ikaw ang aming kagalakan. Salamat o Diyos at patuloy nga po ang bawat isa na nahandito ay patuloy po na palakasin mo, patatagin mo ng iyong mga salita sa amin pong paglakad at pagtitiwala sa iyo o aming Panginoon. Salamat po o Diyos sa kagalakan ng fellowship na meron po kami. Salamat po o Diyos na ang bawat isa ay ginagamit mong encouragement, the presence ng bawat isa na nandito. Purihin ka, Panginoon, at tulungan niyo nga po kami na lagi pong manalangin, dulog sa iyo, lahat po ng mga bagay. Purihin ka at kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maaari po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? The joy of the Lord is my strength. Dako po tayo sa
patuloy na pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga tithes and offering. At yung tawagan ko po si Claire, si Ate Claire, para po ipanalangin ang tithes and offering. Sige po, handa na po ba tayong manalangin? Atin pong ipanalangin ang ating mga ikapo. Yes, Lord God, Panginoon, salamat nga po, Ama, sa mga pagkakataon na inyo po pinagkakalob sa amin, Lord. Kaya po ngayon, Panginoon, salamat po, Ama, na binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapagbigay para po sa inyong gawain. Lord, nawa, Panginoon, itong mga ikapo na ito, Panginoon, ay kayo po ang siyang mag-ingat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, Lord God, na magamit tamang Panginoon sa iyong gawain, Panginoon, upang mas lalo pang dumagana, Panginoon, ang inyong mga salita. Magamit tamang po sa pagtuturo ng inyong mga salita, Lord God. Magpatuloy ang aming simbahan, Panginoon, ang iyong simbahan, Lord God. Panginoon, salamat po sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na sa inyo nagmumula ang lahat ng bagay, Panginoon. Sa inyo nagmumula ang aming finances, Lord God, ang aming mga pinagkakitaan, Panginoon. Sa lahat-lahat, Panginoon, nagmumula lamang sa iyo, Lord God. Kaya po, Panginoon, kami nagagalak, Panginoon, na makapagbigay para po sa inyo, Lord God. At maraming pong salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo at pinagsasalamatan po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Anong oras na po? Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalagi, higit pa sa iyong inasa, higit pa sa iyong ibibigay ng Diyos. Pangako na'y totoo, sobra-sobra papalang tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Bago po tayo mag-announcement, inayaan ko po lahat na tumayo at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa araw na ito na iyo pong nilikha upang kami magkatipon, magkaroon po ng fellowship, magkaroon po na nag-uumapaw na kagalakan na nagmumula po sa iyo bilang pagpapala at blessing mo sa amin. Dalangin din po namin ang mga kapatiran na hindi po nakapag-church ngayon. Patuloy nga po sila ay yakapin mo, ingatan mo, at patuloy na ipadama ang iyong pag-ibig. At dalangin din po namin na sila ay tumugon sa mga pagmamahal mong ito. Salamat din po, O Diyos, sa malusog at pag-iingat mo sa aming lahat. Patuloy nga, Panginoon, ang bawat isa na nandito ay maging kagamit-gamit habang kami binabago mo sa iyo pong kaharian. Patuloy nga po, O Diyos, na may spread namin ang iyong pag-ibig sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Sa amin mga kaibigan, sa amin pong mga kaklase, sa amin pong mga katrabaho. Patuloy nga po, O Diyos, ikaw po ang gumawa ng kaparaanan, magbukas ng mga pintuan upang ikaw ay aming maibahagi. Salamat din po, O Diyos, at patuloy kaming dumudulog sa iyo. Ang amin pong mga pangangailangan sa buhay, amin din pong tinataas po sa iyo. Patuloy nga, Panginoon, kalakasang pisikal ang aming pundalangin at malusog na pangangatawan at buhay na pinagpala. Patuloy, Panginoon, mag-umapaw ang iyong awa at biyaya sa amin pong buhay. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga kapatid na nandito. Ito po ang aming pinagpapasalamat at idinadalangin sa pangalan mo po aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.